Puntahan lang po natin tong kwento, baby girl ni Jeneline Aman ng Santa Cruz, Laguna. Siya po ang ating winner kahapon. 2,000 po ang kanyang premyo. Kami lang po humingi sa kanya kami po naglambing sa kanya ng mga patunay lang doon sa kanyang kinikwento. Ang kanilang hanap buhay ay pagbibenta po, pagtitinda ng panggata sa ating mga niluluto. Ito ho yung nyog na kanila pong, ang tawag doon, kasi po kinakaskas yan doon sa mga mano-mano, di ba? So sa palengke, kapag mayroong pong kakayahan yung nagtitinda, di motor na po ito. No? At pagkatapos nga sila mismo na nagpipiga, para po maibenta ho nila, liquid na. Ganun po kapayak ang kanilang hanap buhay, may puhunan po ito. Kasi yung pambayad mo doon sa nyog na kinukuha mo, hinahango mo, minsan daw nga pautang ito, kapag nakabenta, yung ibinabayad, pinaiikot lang po. Kaya po yung 2,000 piso ay malaking tulong na. Siya po ang panganay sa 4 na mga kapatid at katuwang niya po yung kanyang father na 51 anyos pa lamang sa hanap buhay na ito kasi po yung kanyang mother ho naman po ay maaga din pong nagkaroon ng stroke. At ngayon po ito ang kanyang unang video ha. Yung video po ng tatay niya sa pwesto, sa palengke, at yung pong video ni Jeneline na naggagata, video po ng kanyang ina na stroke at mga larawan po ni Jeneline at ng kanyang tatay sa kanila pong pwesto sa palengke. Panoorin po natin. Ito na po yung tatay ni Jeneline. Gamit yung sinasabi. Ano naman ito? Yung nagkakatas. Okay. Si Jeneline ito, tama na, nasa video. Ayan. Sir Ted, yan po ang mama ko na si Jennifer Aman. Opo, nga, mayroon pong saklay. Ito yung kanilang tindahan sa pwesto sa nila sa palengke. Oo nga, no? So marami silang mga paninda rin lang, oil, cooking oil, pinaplastic po nila, tingi-tingi. Oo. Sa inyo sinasabi niya sa'yo na gusto niyang palakihin sana. Yung meron din silang panawid gutom doon sa mga nasa palengke. Ito po ang common na ating po nakikita sa mga palengke. Ito ho yung kanilang gatasan, kumbaga, katasan, ng kanila pong mga nyog na hinahango. At meron silang business permit. Oo, may business permit. Okay, so wala pong duda, totoo ang kanyang lahat na ikinuwento po sa atin. Yun lang ho naman po ang aming pakiusap, lambing. Dahil nga sa kapag kayo nagkikwento, 2,000 ho yung inyong premyo, unang-una. Pero kahit na po, di ba, minsan kahit wala pa hong preba, binibigay po namin yung premyo. Bilang tiwala po sa inyo. At kami po ay sumasandal sa inyong mga salita. Your word, ika nga po, ang inyo pong bond, no? Ang inyo pong puhunan. So ngayon po kapag kayo tumugon sa aming lambing, kami po yung muling tatawag din po sa inyo. At wala kami pinapangako, but definitely ang atin po lamang dito ay una, yung pong inspirasyon na inyong ibinigay sa ating tagapakinig, sa inyong kwentong buhay. Pangalawa po, yung mga milagro na posibleng mangyari nang dahil po sa mga inspirasyong ito sa tulong po ng ating mga Happy Anonymous. Amen. Ngayon, balikan natin si Jeneline bago po ang ating panibagong winner today sa ating What's on Your Mind. Jeneline, magandang umaga. Hello po, magandang umaga po, Sir Ted. Good morning. Kumusta benta? Sir Ted, okay naman po, kaya lang po, konti lang po kasi yung nyog na nakaid namin gawa ng mahal nga po kasi yung nyog, kasi wala din po talagang makuha. Kasi nga po, nahango lang din po kasi kami sa mga katabi namin. Magkano ang isang piraso ng nyog? Sir Ted, di bali po kami kasi, kahit lang naman po kami, tsaka piga, ang kuha po namin is per kilo. Di bali dati po, ang kuha po namin na pinakamataas, 12. Ngayon po, ang bentahan na po is 17. Sobrang laki na po nung tinaas. Kinikilo yan, kasama yung bao o nakaano na? Paano kinikilo? Opo, Sir Ted. Di bali sa isang sako po, kung ang kadalasan naman po doon 50 kilos. Pero para kapag malaki po yung sako, para hindi po sayang yung sako, ginagawa na po 60 times 12 po or times 15 kung magkano po yung benta po nila per kilo. Pero itong kinikilo ay natanggal na yung bunot.
Apo, tanggal na po ang bunot, Sir Ted. Kagandahan naman po doon, Sir Ted, kapag po halimbawa, binaak na po, yung bao po nabebenta. Kapag po nakaipon na po kami ng isang sako, nabebenta po yun 70 or kung minsan po per kilo din po, 3 po sa 1 kilo. Ganun po. Tapos naman po, sa sapal naman po, wala din pong tapon. Kasi kapag nakaipon naman po kami ng isang bag na pang 10 kilo, nabebenta naman po yun ng 60 or 70. Wala naman pong tapon po pag nyanyog. Oo, kasi nga yung coconut tree is the tree of life. Ito ang puno na walang sayang. Lahat ng parte ng puno ng nyog ay may pakinabang. Dati po, Sir Ted, Go ahead. Dati po syempre, nung nagsisimula po kami, ang dami po namin tira, hindi naman po yun, wala naman po kaming rep. Hindi po yun pwedeng i-stock lang ng naka-plastic lang, mapapanis, mabilis po mapanis yun. Ginagawa po ng papa ko, pag makikilagay po kami doon sa mga tita ko ng nyog, pag naipon na po yung yung gata, pag naipon na po yun, lalangisin naman po niya. Tapos po ilalagay lang po sa, yung sa gin po na bote. Bebenta rin po namin yun. Gagawin namang langis. Opo, langis naman po ng nyog. Iba po ginagawa po, pang langis po sa buhok. Ganun po. Yes. Now, sa amin, sa waray-waray, lana ang tawag dyan. Ganito, no? So, walang sayang. Yung mga bao, anong ginagawa ng bumibili? Ginagawa ba itong, panghilod? Hindi, yung bao. Hindi, yung bao. Ginagawa ba itong uling o papano? Alam po namin, Sir, gatong. Ginagatong halimbawa po, pang-uling. nagpapalambot po ng sapares. Yes. Ganun po. Kasi ang bao po, ginagawa ding uling yan. May sa amin sa Leyte, may uling na tsurang bao ng nyog. Pero yun po, dumaan na sa proseso. Pero yung mismong bao ng nyog, maganda rin pong gawing panggatong yan. Kasi matagal din siya. Oo, nagbibigay siya ng init mas matagal kumpara sa mga pangkaraniwang panggatong. Tapos yung byproduct naman nung nyog na kinatasan na, ito'y pagkain naman ng baboy. Pwedeng pagkain ng baboy. Pwede po, Sir Ted, sa itik, sa pato, kasi mahal po ang feeds. Sinasama na lang po nila. Kuminsan din sinasama nga din yan sa iba't ibang kanin. Kanin baboy, ika nga, para may pandagdag, pamparami. Anyway, so kitang-kita namin dito ang inyong pagsasakripisyo. Ano yung ginagawa mo? Paa mo ba yun o kamay yung gumagana para sa pagkatas? Kamay lang, sir. Kinakabahan lang po kaya nagana yung paa. Oo, ito. Ang kamay ito. Opo. Yun po yung ginawa po ng papa ko. May binabatak-batak ka. Opo, yun po yan. Tinataas baba po. Parang po yung sadyak talaga ng sagulong. Ganun po, para tumaas po siya. So, para maipit po siya. Para makompress po. Babagsak po dun sa Tupperware po yung yung pinakagata. Yun po yung unang gata. Itong iyong exercise na rin. Opo. Okay. Sir, yun lang is po doon. Saka mabuting kapitbahay po namin yan, hindi po sa amin. Okay. Paano lang sa inyo? Pabenta? Hindi po, Sir Ted. Kasi magkakalapit po kasi yan. Parang naka-tent lang po kami sa baba. Okay. Kapitbahay po namin yung sa magmamantika. Nakita namin naman. Sige, ganito. Jeneline, ilan ng anak mo? 2 po, Sir Ted. Yung panganay ba nag-aaral na? Hindi pa? Daycare po. Okay, sige. Si Mr. mo ay nag-tricycle ba ngayon? Bumabiyahe ba? Pinasok po siya nung kaibigan po niya, contractor po siya ngayon. Okay, sige. So kasama sa kung anong mga pinagagawa, ganon, no? Okay. Opo. Yung mga kapatid mo, ikaw ka mong panganay, meron ba nag-aaral? Meron pa, Sir Ted, yung bunso po. Grade 9. Sino nagpapaaral? Ako po, Sir Ted, kasama ko po yun sa pagtitinda. Kagandahan naman po sa kanya. Panghapon po ang pasok niya, 12:30. Okay. Napunta na po siya sa palengke ng alauna. Ng madaling araw, magbubukas po kami. Minsan po, naalis po siya 6:00, 7:00. Doon pa lang po siya matutulog. Tapos gigising po ng tanghali, papasok po. So laki sa din ito, no? Laki din siya sa hirap at realidad, no, na kinakailangan tumulong, no? Opo, pambaon po niya, Sir Ted. Kasi pag kukunin ko po lahat sa akin, wala naman din po akong maanong trabaho. Kaya tsaga-tsaga po. Babae ito, itong bunsong kapatid?
Lalaki po. Ano daw kanyang iniisip na kanyang ang kanyang direksyon dito sa kanyang tawag ka dito? Track sa kanyang sa kanyang senior high. Wala pa? Po, Sir Ted, kahit pa paano naman po, masipag naman po pumasok. Kaya lang po, yun nga po, wala pa naman po siyang naisip kung ano pong gusto niyang kunin sa senior high. Okay, sige, ganito. Jeneline, malinaw naman to, no, itong ating usapan at nakita namin ang iyong pagpapagal para kumita ng marangal, no? Doon kami proud sa iyo, Jeneline, ha. Oo. Thank you po. Yes, Ano ang may tutulong sa iyo para mas mapaunlad pa ang hanap buhay nyo, mas madagdagan ka ng kita at si nanay mabilhan mo ng gamot, no? At itong pinag-aaral mo magkaroon ng gamit sa school kung kinakailangan at yung nga, mas mapaunlad natin ang kabuhayan nyo. Ayun po, Sir Ted, kasi number 1 pong kulang po namin is capital. Kasi nga po, nakaasa lang po kami kasi kung sino po yung magbabagsak ng nyog namin. Pag wala pong bagsak, wala din po kami ititinda. Ganun po. Okay. Di bali, yun po, number 1, capital po namin. Sige. Magkanong kapital ang tingin mo ay maaari na ninyong pagsimulan para mapaunlad ang kabuhayan ninyo? Kasi po, Sir Ted, kung makakakuha po kami, kung sakaling pumunta po kami sa ibang lugar, kami na po yung mismong kukuha po ng nyog para kahit paano po mura-mura. Sa service na lang po kami ng tricycle. Pag sa 5,000 po, siguro makakakuha na rin po kami mga 6 na sako po doon or 7 sako. Yun po, maayos na po yun. Sa kape naman po, tsaka sa Pansit Canton, hindi naman po ganun kalaki ang puhunan po doon. Nagtitinda din po akong sigarilyo kasi maraming nabiling sigarilyo po doon. Okay, sige. So 5,000 ka mo, maaari ng pagsimulan ng inyong pagkumpra, no, nitong inyong mga binibiling nyo. Ganito, ha? Ang sabi sa akin ni Happy Anonymous, kahapon nakikinig sa atin, hinihintay lang ikaw, no? Kung sakasakali nga, kung magkano mababanggit mo. Pero dodoblihin ko na ito ngayon. Okay? 10,000, 10,000 ang ipapadala namin sa iyo galing yan kay Happy Anonymous. Thank you po. Okay, sige. So, paunlarin mo itong 10,000 na ito. Oo, at hingi lang din kami sa iyo ng mga patunay para din mapanood ng ating Happy Anonymous, ha? Kasi nga, ang nagbigay sa iyo kahapon, ang nagbigay sa iyo si Happy Daddy at si Happy Ninong, sabi ni Happy Anonymous, ikaw ang hinahanap nila, Jeneline. At alam mo, doon din namin nasusubukan, yung mga nakakausap namin. Pag tinatanong ko, magkano ang kailangan mo? Alam mo yun, napakapayak. Hindi po nagmamalabis. Yan. Diba? Oo, na ganito kalaki ka agad ang hihingin, magugulat ka, pero ikaw, 5,000. Sa ibang mga tao, isang tanghalian lang yan eh. Di ba? May mga ibang tao, 10,000 piso, ay, di ba ano yun? Barya. Pero sa iyo, puhunan na ito. Kaya sige, padalhan ka namin agad-agad today. Abangan mo yung tawag ni Seth Velasquez. 10,000 pesos. May additional pa tayo dito, ate. Nagpadala si Happy 11 ng 2,000 piso. So, 12,000 na. Meron din si Happy E na 1,000 pesos at si Happy Antit 400. So, 13,400 pesos. Okay. Thank you po. Okay. Sige. So, sa amin, huwag ka nang dito. Alam mo, Jeneline, wala kaming hinihinging kapalit dito kung hindi yung pagpapaunlad mo sa kabuhayan nyo. Yun lang, ha? Opo, Sir Ted. Higit sa lahat. Sir Ted, pwede po mag-request sa inyo? Anong kanta? Anong Hindi kanta? Po. Kahapon po kasi, pagkatapos niyo po tumawag sa akin, nakanonood po pala yung mama at papa ko. Ngayon po siguro nanonood po ulit sila. Hindi po kasi kami magkasama sa bahay. Nanonood po sila ng TV. Batiin niyo po yung mama at papa ko. Batiin mo lang. Yun lang ang request niya. Bati. Sige. Kasi mas bata sa akin si mama at si papa mo. Anong pangalan ni mama mo? Jennifer po. Jennifer. Si papa mo? July po. Si July. Ang birthday niya July din? Opo, July po. Anong petsa? July 20 po. July 20. Okay, sige. So, Nanay Jennifer at Tatay July,
Salamat po sa inyo pong tiwala sa aming programa. Ako po'y natutuwa na makausap po itong inyong panganay. Napakabait itong batang ito. Napaka-responsable. Ang swerte nyo po. Opo. Maswerte rin po itong si Janeline kasi maayos ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Totoo. Yan pong uri ng aming nakakaugnayan na anak ko ninyo. Ano ho, itong mga anak, dyan din po lalabas kung paano ho sila lumaki. Magalang na bata, ngayon nga po masipag at tumutulong po sa inyo at meron pong isang salita. We trust her word. At dahil dyan, gagawin ko ng 20,000 ang kanya matatanggap today. Thank you po, Sir Ted. Malaking bagay po yan. Actually, Sir Ted, nag-message lang ako sa inyo kasi nga po, medyo na-stress ako po dun sa bill po ng kuryente ng mama at papa ko. Putol na po kasi yun talaga. Puputulan na po sila. Hindi lang po sila napuputulan nung nagpuputol kasi po nakiusap po kami gawa ng PWD po yung mama ko. Wala pa po akong maibayad. Kapapanganak ko pa lang po kasi. Ngayon, sobra-sobra na po yung binibigay niyo sa amin. Hindi ito, kulang pa ito, Jeneline. Ha? Ito lamang pasimula at bilang pagkilala rin sa iyo bilang isang ulirang anak. Okay? At masipag na ina. Sige, so Jeneline, ulitin ko lang ha. Sige, isama mo na nga sa attendance ito. Araw-araw mabati natin si mama niya at si papa niya. Si Papa July, no? Aman din ang kanya apelyido, Aman. Apo. Okay, sige. So, ulitin ko lang ha. Ito ang aming lang hinihinging kapalit. Yung pagpupursige mo, paunlarin mo ito. Higit sa lahat, ang ating pasalamat ay hindi doon sa ibinigay kung hindi sa nagbigay. Higit sa lahat sa ating dakila Melika. Okay, Jeneline? Opo, Sir Ted. Thank you po. And thank you very much. You inspired us a lot. Okay, mabuhay ka, Jeneline, and God guide you and embrace you. Thank you, Jeneline. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.